Joining us now, we have political pundit or the political star for all seasons, Ronald Llamas, to help us make sense of the latest impeachment talks. Magandang umaga sa'yo, Ronald. Good morning, Gretchen. Sa- Nakakatakot naman yung production mo. Sana magandang weekend mo sa iyong farm. Oo. How was your farm? Balik tayo sa laban. Pagdating ng Monday. Okay, let's get to it. What are you hearing about these impeachment rumors? Hindi naman bago yung sa vice-presidente, pero ito kay Presidente Marcos, meron na rin finally nagsabi, nakapag-confirm that there is movement in the House. Representative Erice said tinawagan daw siya, tinanong if he would like to support this impeachment complaint against the president. Ano ang naririnig ni Ronald Llamas tungkol dito? Well, for the first time, there is a distinct probability na may dalawang impeachment na ma-file. Isa sa Vice President at isa sa Presidente mismo. So baka ngayon lang mangyari ito na sa isang taon ay may impeachment laban sa Presidente at saka sa Vice President. Whether ito ay mangyayari ay hindi pa natin sigurado. Pero halos tagal na mag-file ng impeachment dito sa Vice President. In-announce na yan ng Makabayan Black. Dito sa Presidente ay wala pa namang lumalantad na grupo or mga kongresista na nagsasabi na magpa-file sila ng impeachment. Although, sabi mo nga, ay in-announce na to ni Senior Minority Leader, Congressman Erice. Which do you think has more force behind it? I mean, 2026 na tayo ngayon, 2 taon na lang bago mag-2028. Sabi ng isang analyst na nakausap ko, effectively, 1 taon na lang ang meron ng Pangulo before everybody else turns their eyes to 2028. Given that the elections are in view, which impeachment complaint would have the better chance of making it through? Well, dahil meron pang 2.5 years yung presidente, yung kanyang kapangyarihan ay malakas pa rin. Although nagbago na yung landscape since 2025 or February 2025. Nung nangyari yung impeachment sa Vice President noong February 2025, ay papunta tayo sa isang midterm elections. At saka that was practically 3.5 years away. Pero ngayon na 2026 na, kahit may mag-file ng impeachment complaint sa Vice President, ay yung hirap para ito ay mag-succeed ay mas tumaas kumpara last year. Dahil palapit na ng 2028 at frontliner si Vice President Sara in all surveys for President. Ikalawa ay yung mga banat sa Presidente ay mas tumaas kesa doon sa mga banat sa Vice President dahil nga dito sa nangyaring massive public works scandal, no? At ikatlo, yung approval rating ng presidente ay mas mababa dramatically kesa sa Vice President. But then again, the power of the president ay malawak pa rin. Kaya ang tingin ko, yung probability ay mas naka-focus doon sa Vice President. Although, yung chances na ito ay mag-succeed ay mas mahirap. Lalong-lalo na dahil dun sa new rules na ginawa ni Supreme Court Justice Marvick Leonen. Hindi pa tapos itong prosesong ito dahil wala pang sagot yung Supreme Court dun sa motion for reconsideration. Malaki ang probability na ito ang susundin ng Kongreso. So, weighing the both of them, all these factors, no, malaking chance na ma-impeach ang presidente?
Hindi, ang sinasabi ko nga ay hindi ganun kadali for both of them because of the new rules on impeachment na kinakailangan humarap yung akusado sa Kongreso. Dapat bawat isang kongresista ay alam yung dahilan for the impeachment, no? Tapos kinakailangan ay ito ay pag-usapang maigi, pagdebatihang maigi. Dati kasi bumoto lang ang one-third, tapos na eh. So ngayon, mas humaba yung proseso. No? At mas Okay. naging Ang sabi ni- delicate yung proseso. Ang sabi ni Congressman Erice, ang dahilan kung bakit gusto ipa-impeach si President Marcos ay dahil hinayaan niya itong, kumbaga, may murder sa budget, no? It can be considered a gross inexcusable negligence, which is one of the grounds for betrayal of public trust. That the defilement of the budget has happened under his administration, and maraming miyembro ng kanyang gabinete ang na-involve sa mga insertions, diversions, and amendments. Banggitin na natin ang ilan sa matataas na opisyales, katulad ni E.S. Bersamin, nabanggit ang kanyang pangalan, DBM Secretary Amina Pangandaman, ang kanyang budget secretary. Do you think the grounds here are strong? Because when it comes to the Vice President, there are actual, kumbaga may mga resibo, yung Mary Grace Piatos, you can go to the COA, there are files, right? But when it comes to the President, how strong do you think could the grounds be? Pero kung titignan mo yung dalawa, ay hindi ganun kalakas yung binabanggit ni Congressman Erice na possible basis ng impeachment ng presidente. Mas ang lumalabas, culpability. Mas ang lumalabas, command responsibility. Yung Vice President, sabi mo nga, Gretchen, mas konkreto. Dapat yung impeachment ay talagang konkreto. May smoking gun, kumbaga, no, para ito ay umandar. Pero then again, Gretchen, yung impeachment is also a political process. No, hindi naman 'yan isang usual court of law. So, yung mga boboto diyan, boboto hindi lamang dahil sa legality. Dahil sa ebidensya. Dahil sa Oo. politika. Dahil sa politika, no? Kaya Kahit sabihin nila na kailangan nila ng facts, and not necessarily, I mean, that they would really look at the facts, no, more than the political atmosphere around these Yes. facts. Yes. Halimbawa, yung impeachment ni Erap Estrada, no? Biglang nagbotohan na lang, tapos inaprubahan, tapos akyat na sa Senado. Hindi na napag-usapan yung detalye. So, makikita mo, it was clearly political as well as legal. No? Kaya, yun yung gusto kong ipaliwanag. Na yes, kinakailangan talaga ng konkretong ebidensya dahil ang ini-impeach mo ay hindi naman kung sino-sino. Ini-impeach mo ay presidente or vice president. Pero, inuulit ko, impeachment is also a political process. Okay, it's one thing to get the votes to have the impeachment complaint go to the impeachment court. But do you see this? Do you see the two complaints reaching the impeachment court again? At ano kaya yung magiging itsura no, na dalawang impeachment complaint ang pinag-uusapan? Well, una, hindi yan bawal na magkaroon ng dalawang impeachment in 1 year. Pero syempre, hindi practical na isa ba yun. So, merong mauuna. Mag-uunahan sila. Mag-uunahan sila. No? Ikalawa ay mahirap. Mas mahirap sa Senado. Dahil mas malaki yung requirement sa Senado para magkaroon ng conviction. No? Sa Kongreso kasi 1/3 lang eh. Sa Senado ay 2/3 mahigit. No? Kaya yun yung problema. Kahit pumasa sa Kongreso na at this point ang tingin ko ay mahirap, ay pag-abot sa Senado lalo nang mas mahirap. At lahat yan ay kailangan nangyayari sa konteksto na palapit na yung election fever sa 2027 para sa 2028 elections. Pero iba na magmamando ngayon, if ever, it would be Senate President Tito Soto, assuming that he's still in that position by the time
that this is Yes. discussed. So, alam mo naman, Gretchen, very delicate yung majority ni Senate President Tito Soto. 'Di ba? Very thin yung majority niya. At ang obserbasyon ko, kahit sa majority ay merong several na hindi boboto for impeachment, halimbawa sa Vice President. No? So, hindi ganun kadali. Inuulit ko, ang impeachment pagdating sa Senado. Tingin ko, Gretch, ang magiging focus halimbawa ng mga kalaban ni Vice President Sara Duterte ay yung kaso sa ombudsman. Kaya may plunder case doon. Yung mga ebidensya na posibleng lumabas sa isang impeachment sa Senado ay pwedeng lumabas sa ombudsman. Halimbawa, yung pagbukas ng bank accounts ng Vice President. Halimbawa, yung mga ebidensya tungkol dito sa confidential fund ng Vice President, etc. So, tingin ko dun mangyayari yung major battle against the Vice President rather than dito sa impeachment sa House at saka sa Senado. At doon mas madali. Kahit hindi matatanggal sa posisyon yung Vice President dito sa plunder case nito sa Ombudsman, yung mga ebidensya ay pwedeng lumabas at maladlad sa mamamayan. Kaya tingin ko doon ang focus nila. At yun ang magiging alas ni President Marcos, the Office of the Ombudsman, which also is now very much in the lead when it comes to this corruption probe on infrastructure. Para po ba sa inyo itong ICI ay dead in the water na, wala nang hinaharap kahit hindi pa aminin ng Malacanang? What do you sense? Tingin ko malabo na itong ICI, no? Dahil sa mga nangyari. Nag-iisa na lamang yung natitirang membro ng ICI, a quorum of one. Bagaman, sabi ng Malacanang, ay tuloy daw yung mga investigasyon. Ikalawa, ay yung powers nito ay hindi pa nadadagdagan. Dahil nga yung ICI-AC bill ni Congresswoman Laila de Lima na nilalagyan ng ngipin yung ICI ay hindi pa rin gumagalaw, no, sa Kongreso. Kaya, for all intents and purposes, ay magfo-fold up na itong ICI. Kahit pang umaamin officially na ito ay isasara. No? Kaya doon nakasalalay ngayon yan. Maaprubahan ba yung bill ng Kongreso? Strengthening the ICI. Hindi nga malinaw kung sino yung ipapalit doon sa dalawa na umalis. Kaya talagang in limbo yung ICI. Kung hindi madesisyonan yan soon, practically magiging moot and academic na yung existence ng ICI. Para ho sa inyo, okay lang ho ba na iiwan na lang po itong investigasyon sa Office of the Ombudsman? Ang tingin ko, malaki pa rin yung role ng isang independent investigative commission. Malaki pa rin yan. Kung talagang tunay na independence at tunay na merong kapangyarihan, magko-complement siya sa gagawin ng ombudsman. No? Mahalaga rin, sino ba yung ilalagay mo? Pero tingin ko kung may ganong klaseng possibility na very credible yung mga malalagay dyan o yung papalit do sa mga umalis at magkakaroon siya ng ngipin, malaki yung tulong niya sa ombudsman kesa dun sa wala. Pero sino ang dapat maupo dyan sa Independent People's Commission, which is what they call the group in the bill that was filed dito nga po sa House at sa Senate? Sino ang dapat maupo dyan? Well, specifically, hindi ko naman mababanggit. Pero ang pwedeng panggalingan ng mga uupo dyan, of course, galing sa civil society. No, galing sa civil society. Marami namang credible leaders yung civil society. Pwede rin manggaling doon sa legal community. No? Dahil nga mahalaga rin yung legal component nitong investigasyon na ito. Pwede rin may manggaling doon sa security sector na merong skills para sa investigasyon. So, maraming pwedeng panggalingan.
yung mga upo dito sa bagong ICI na tunay. No? Hindi problema yon. Mas ang problema, ano na ba yung ICI ngayon? Ano na ba yung ICI in the future? Yun yung mas mahalaga. Yung mga uupo dyan, galing sa church and civil society, galing sa legal profession, ay marami. Sa ngayon, ang sinasabi ng Malacanang, may constitutionality issues itong independent commission na ito. Kaya hindi pa natin nakikita na sinecertify as urgent yung bill na yon, even though na-direct na ng presidente as an urgent bill. Hindi pa niya sinecertify as urgent officially. So, medyo nakatenga po yan. Pero pagdating sa Office of the Ombudsman, how would you assess his performance so far, and do you believe that he can really stand up against people that are close in his circles, katulad na lang ni Martin Romualdez na brad niya sa isang fraternity, and other figures. Kahapon, siya ay nanghamon kay Congressman Leviste over yung files na hawak-hawak niya, challenging him to come up with the congressional probe revealing all of these DPWH files. Pero in the same breath, he also brought up issues with the franchise of the solar company of Leandro Leviste. So anong basa po ninyo dito sa ating ombudsman? Well, una, yung mga sinasabi niyang gagawin niya is yet to be seen. Dahil for now, yung mga binanggit niya ng mga targets last month, yung mga kasong pa-file officially, yung mga makukulong before Christmas, ay hindi nangyari. Ngayon, ang sabi niya, hindi na siya magbibigay ng mga specifics dito sa mga kasong ito. Pero, hindi ma-appease yung mga tao niyan, lalo silang magagalit. Kaya, kailangan niyang gawin as soon as possible yung mga promisa niya last December. Ngayon, this month, or at most next month, before the EDSA celebration, before the nationwide EDSA celebrations, or else ay sasabog sa mukha nila mismo sa ombudsman itong investigasyon na ito. So, hindi siya pwedeng slow burn. Kailangan mangyari siya in the next 2 months. No? Yung mga big fish na sinasabi. Whether gagawin niya ito o hindi, is yet to be seen. No? Ngayon, tungkol naman dito kay Leviste, ay mismo naman si Leviste nag-backpedal na. Sinabi niya na hindi naman necessarily yung nakalagay sa listahan ay tainted by anomalies. No? Sinasabi lang niya, ito yung listahan. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi ito authenticated, hindi ito official. So hindi siya pwedeng gamitin halimbawa sa mga opisyal na investigation or halimbawa sa court of law. Dahil hindi naman anybody can invent a list. No? Pero kailangan haraping maigi itong usapin ng listahan ni Leviste. Huwag lang siyang ipagpag, no? Huwag masyadong maging defensive, no? Pero mismo si Leviste ay nagba-backpedal na dito, no? Yung issue nung franchise ni Leviste tungkol sa kanyang solar company, ibang usapin 'yon. Ibang usapin. Kahit nung nangyayari 'yon, nung panahon ni President Digong, medyo na-amaze ako na naaprubahan ng ganung kabilis, no? Na wala yung mga usual requirements para sa pag-approve ng franchise. Kaya ang tingin ko meron siyang ganung vulnerability. Pero siyempre, dahil nangyari ito sa konteksto ng paglabas niya ng listahan, ang tingin ng iba ay ito ay counter-offensive laban sa kanyang ginawa. No? Dito sa listahan na ito na parang kiniskis niya sa muka ng gobyerno. But that statement and that background being dug up by the ombudsman himself, doesn't that taint this investigation with some sort of bias? Dahil naging defensive mismo yung ombudsman. Bakit hindi na lang niya hingin yung files and actually look into what the files say and try to corroborate it? After all, meron naman pong CCTV na
nagkausap itong si Leandro at saka si DPWH Yusek Cabral. So doesn't that somehow confirm na meron ngang kumbaga paghihingi dun sa files at pwede siyang i-side by side, at bakit yung ombudsman pa ang nanguna sa pag-bring up ng solar franchise issue? Of course, katulad nga ng sinabi ko, medyo defensive ang dating. Kahit may basis yung vulnerability ni Lebiste doon sa kanyang franchise. Tingin ko maraming vulnerability yung maraming butas. Pero dahil nangyari yun sa ganitong konteksto, ang dating ay may hint ng bias at saka ang dating ay defensive. No? Pero ang alam ko, yung listahan ni Lebiste ay nasa ombudsman na. Yun, yung official yung official list ng mga Cabral files na binabandera ni Lebiste, alam ko, officially ay nasa ombudsman na. No? Kaya ang sinasabi na lang niya, i-submit mo sa amin para makita namin kung ito ay nagja-jibe dun sa aming official authenticated list na nanggaling sa DPWH. So, mukhang ganon yung attitude ng ombudsman. Pero, I'm sure hawak na nila yung list na ibigay na sa kanila ng DPWH. Pero Ronald, bakit kaya pinipereso-pereso din ni Congressman Leviste ang pagre-release ng mga pangalan na ito? Bakit hindi na lang isang one go? I mean, he has the files, right? Well, hindi ko second guess yung objective ni Congressman Leviste. Ang napanood ko lang, ang narinig ko lang ay paano siya nagba-backpedal. Na nung una, ang dating, parang ito ay list of corruption. Nung ikalawa, ang sinasabi na niya ay not necessarily. Dahil itong listahan na ito yung mga humingi ng insertions doon sa NEP. Diba? Doon sa national budget. Mismo yung nanay niya nandun sa listahan. Ang sinasabi ngayon, itong list na ito ay pwedeng guide para tignan yung mga projects. Kung sila ba ay substandard or ghost. Or kung merong whistleblower, kung meron bang mga kickbacks na nakuha. Yun yung anomaly. The list itself is not anomalous. No? Ang anomalous ay kung maiimbestigahan nila na based dito sa listahang ito ay merong mga substandard, merong mga ghost, at merong mga kickbacks na nakuha. Yung mga nag-insert. Ronald, kanina nabanggit mo that there should be big fish arrested before the EDSA anniversary comes around. That's around February 25. Oo. So, maaari ba... 22 to 25, maaari bang makita natin na ang mga progresibo ay maaaring magsanib puwersa dito sa one-time, big-time rally ni Chavit Singson na kanyang tinatawag. Do you see that coalition happening if there is indeed no big fish arrested by then? Anong maaaring mangyari? Well, kung sakaling makakaroon ng pagsasanib, ay hindi dahil kay Chavit Singson. Talagang may plano na magkaroon ng nationwide EDSA celebration. At ang nationwide na ito, of course, ang konteksto ay hindi lamang EDSA. Pala 40th anniversary yan eh. Ang konteksto rito ay yung massive flood control corruption scandal. Yun yung magiging bahagi nitong mensahe ng 40th EDSA celebration. At hindi ito dahil kay Chavit Singson. No, insignificant siya dito sa celebration na ito. Kung magsasanib lahat, malaki ang possibility. Pero at the minimum, ay magkakaroon niya ng coordination. Dahil 3 araw yan eh. 3-4 na araw. So, halimbawa, ang alam ko, yung simbahan ay meron ng plano na yung kanilang 86 parishes nationwide ay sasama dito sa celebration. Meron din plano na magkaroon ng prosesyon from Quiapo Church to Santo Domingo to EDSA Shrine. First time mangyayari yan. Mahabang marcha yan. At of course, yung traditional rally dito sa EDSA. So, naiiba itong celebration na ito.
dahil 40th siya at nangyayari siya sa konteksto nitong massive corruption scandal na wala pang nahuhuli o nakukulong na big fish. No? Yun yung kaya kailangan habulin ng ombudsman at ng gobyerno diyan maigi itong mga investigasyon na ito at yung logical conclusion nitong mga investigasyon na may mga mahuli na big fish. Halimbawa, yung rekomendasyon ni Secretary Vince Dizon na 67 people na dapat kasuhan, kasama doon ang mga senador, kasama doon ang mga kongresista, kasama doon even cabinet secretary. So, at the very least, dapat aksyonan na yon. No? Initially. Pero Ronald, ang EDSA 1 at EDSA 2, malinaw kasi yung kanyang pakay. Ano? Nagkaroon ng palitan sa liderato. Dito naman sa pagtitipon na ito, ano ba yung goal? Because kahit doon mismo sa goal, hindi nagkakasundo yung mga grupo. May iba gusto bumaba si Pangulo, may iba it's just a call against corruption. Doesn't that somehow weaken these protests? And maaaring palampasin na lang. Ano kaya yung magiging pangil nitong corruption protest na ito? Kung sakasakaling tayo umabot doon at wala nga makulong na big fish. Well, totoo yung sinabi mo, no? Pero as far as I know, itong mangyayaring nationwide celebration ng EDSA, no, ay nakafocus doon sa kasuhan at ikulong. Yun yung magiging main call. Ngayon, totoo yung sabi mo, may mga ibang grupo na mas gusto na lampasan yan. Napabagsakin yung gobyerno at saka magtayo ng bagong transition council. Pero tingin ko, para sa purposes nitong celebration na ito, ang focus pa rin ay kasuhan at ikulong itong mga big fish. No? Hindi pa rin lalabas within the constitutional framework. Tingin ko yun pa rin yung magiging main. At yan yung isang main component nitong celebration na ito ay yung Catholic Church. At hindi lalabas ng klaseng parameters. Kahit may mga ibang grupo na iba yung call. Pero syempre, Ronald, there's another factor here, no? Again, palapit na tayo ng 2028 at recently meron nga nag-withdraw ng kanyang support sa AFP. That's Colonel Odi Mongao. Is that an isolated case or are you hearing of more dissatisfaction within the military? Bakit kaya naglakas loob itong si Colonel na sabihin na he is withdrawing support from the president, that the president has no moral ascendancy? Ano kaya yung nagtulak sa kanya para lumakas ang kanyang loob with this public pronouncement? Well, definitely may mga disgruntled elements sa armed forces. No? Maraming mga retired generals ang very critical to say the least sa presidente. Ang dami na lang statements na sinubmit at pinadala sa Malacanang. Pero tingin ko itong kay Mangao ay basically not only political, dahil sabi nga niya na wala na ng credibility ang presidente, pero also personal. Dahil ilang beses siya nag-ipas sa kanyang promotion. No? Kaya I think for the purposes ng EDSA celebration, tingin ko yung sinasabi ng iba na withdrawal of support ay hindi mangyayari. Definitely. Pero at the same time, sabi mo nga, very crucial yung 2026. A lot of things will be defined dito sa 2026. Halimbawa, Impeachment. halimbawa, sabi mismo ni Senator Trillanes, kung walang kaso na ipa-file sa mga Duterte, then tapos na yung laban vis-a-vis sa mga Duterte. Which means na mahihirapan na silang kasuhan sa 2027 at saka 2028. At yung kanilang mataas na approval rating ay posibleng masustain nila. No? Pero kung may masampang mga kaso laban sa kanila, pwede ito ay magsimula ng gumuho o mag-unravel. Kaya mahalaga itong 2026. Mahalaga rin yung 2026 tungkol doon sa survival mismo ng gobyerno. Magkakaroon ba ng withdrawal of support? Magkakaroon ba ng uprising? No? Depende yan eh. Kung madideliver nila yung promisa nila na big fish. At madideliver nila yung mga reforms na pinromisa nila. Halimbawa dito sa mga priority bills. Reform of system, anti-dynasty law, ICIAC, strengthening ng ICI, etc.
mahalaga rin na may gawin silang mga reforms na tatama sa sikmura ng mga tao. Crucial yung bakbakan, yung existential battle dito sa 2026, no? Lalo na between the two massive dynasties, the Marcoses and the Dutertes. Sabi ko nga sa isang interview, even 2028 will be decided in 2026. Wow. Kailangan may lumabas na ng mga alternative leaders at saka candidates. So ngayon kasi nagsasabing kandidato siya for 2028, I see Vice President Sara Duterte. Yung iba ang iniisip maaga pa masyado, no, maaga pa. Magpapasya na lang kami sa 2027. Tingin ko ay medyo mahirap 'yon dahil iba yung ating landscape ngayon. Naghahanap yung tao ng alternative ngayon, hindi sa 2027, hindi sa 2028. Kaya kailangan meron ng sumulpot na tatapat kay Vice President Sara. Kung wala, ay delikado yung labanan sa 2028. So, marami mga dahilan kung bakit very crucial and defining yung 2026. Especially yung usapin ng economy natin na mukhang dumadaus-dos pababa. Mukhang marami tayong aabangan ngayong taon at maging makulay ang Year of the Horse. It is the Year of the Horse after all, a year of action and mobility, and we'll probably see a lot of Ronald Llamas out on the streets. Hindi pala. You don't do that. Oh. Okay, maraming salamat Out sa in the ating farm. political star for all seasons, our political pundit Ronald Llamas, for weighing in on the upcoming political events.